I must say na after ng All of Us Are Dead na napanood ko nun sa Netflix, ngayon na lang ulit akong nahook sa isang palabas. Kakatapos ko lang panoorin yung Duty After School. So, K-drama rin siya na mapapanood ngayon sa View. Tungkol to sa mga estudyante na kinakaharap yung apocalypse dahil sa mga spear na bigla na lang lumitaw sa langit. So, nung biglang may lumitaw na mga spear sa langit, yung Korea tried to get rid of them at first, pero kapag tinitiran nila ng mga baril, dumadami lang, kaya hinayaan na lang muna nila. And then, tumagal lang 1 year yung mga spear na yun sa langit, na wala namang masamang nangyayari, kaya akala nila safe yung mga spear kahit na nandun sa langit yung mga yun. Pero, nagkaroon ng time na may isang spear na bumagsak sa langit, and then, it killed many soldiers. So, nag-decide yung government na gawing backup for defense yung mga college tsaka yung mga high school students. So, hindi makatarungan yung ginawa nila sa mga estudyante kasi tinanggalan nila ng karapatan. As in, yung totally hindi nila binigyan ng pagkakataon na makipag-communicate yung mga estudyante na yun sa mga pamilya nila. Syempre, kung ako estudyante, mag-aalala ako sa family ko na hindi ko alam kung safe ba na iniwan ko sa bahay, di ba? Hindi sila pinayagan na gumamit ng internet o kaya naman ng cellphone kahit na na-discover na nila yung totoo tungkol dun sa mga spear. So, para sa akin, sort of kidnapping yun kasi shoot to kill sila kung sakali man tumakas sila. Para sa akin ha, parang unfair lang kasi nag-sign naman sila ng waiver for that. Ang usapan nila parang training lang, ganyan, or understandable siguro kung for self-defense lang talaga, pero hindi. Pinadala sila para talunin yung mga alien sa isang lugar. Is napakagandang show nitong Duty After School. Kaya lang parang very limited yung information na na-explain dun sa TV series, like yung mga nangyayari sa other part of the world, like sa ibang bansa, kung sa Korea lang ba lumilitaw yung mga spear na yon, o sa ibang bansa ba na kikipaglaban sila sa mga spear. Tsaka, nagtataka ako kasi sa Korea, malamig sobra dun. Kahinaan nga ng mga spear yung lamig. So, ba't parang hindi sila affected? Nagstay sila ng 1 year dun sa langit. So, kung nandun ba sila sa bilog na yun, hindi sila maapektuhan ng lamig. Tsaka parang napansin ko, marami pa ring lugar na safe or marami pa rin mga survivors. Hindi katulad nung sa mga zombie apocalypse. Karamihan talaga sa zombie apocalypse, parang kahit sang lugar ka pumunta, may mga zombie. Dito naman, parang may mga safe pa rin talaga na lugar. May mga shelter pa nga Which is para sa akin, hindi rin naman talaga safe kasi nakakapasok sa loob ng bahay yung mga aliens. Nakakatakot lang kasi intelligent sila. Hindi sila katulad ng mga zombie na pwede mo utak. Imagine na lang na sa dami ng mga spear na nandun sa langit na possible na pwede bumagsak. Tapos lahat ng bola na yun, ilang pirasong alien yung nasa loob. Nako, parang feeling ko ang hirap makasurvive dito sa world nila. Then, hindi rin pinakita yung mga kalagayan ng magulang ng mga bata. Oo, na-mention sila pero hindi sila totally pinakita. So, hindi ko alam kung safe ba talaga sila o ginagamit lang silang pautudo sa mga bata para sanurin nila. Nataka ako kasi imbis na yung mga magulang yung iharap nila na pang defense or pang backup, at yung mga high school students, diba? Ba't hindi yung mga adults na, which is yung mga adults na yun, sila pa yung nasa shelter, parang baliktad. Dapat nga yung mga bata yung mga nasa shelter. Pero dito parang baliktad So parang sobrang unfair lang talaga kasi yung waiver na pinirmahan mo, kala mo training lang, tapos bigla kayong isasabak sa gera, diba? Ginawa pang condition sa kanila sa bandang huli na payagan sila makauwi sa parents sila kung magagawa yung mission. Pero I doubt na totoo pa rin yun na nakakataas kasi nagawa nga silang persahin na kung totoo hindi naman nila talaga trabaho maging sundalo, diba? Wala naman sa usapan nila na lalaban sila sa aliens, yung pa kayang pauwiin sila. Feeling ko inuuto lang talaga sila. Kaya I can't blame yung girl na nabaliw sa ibang school. Kaya nabaril niya yung best friend ng B. Kasi nga, parang wala na siyang tiwala doon sa mga adult. When it comes to character development naman, masasabi ko dito panalo yung K-drama na to. Kasi dito, nag-umpisa mag-care yung mga bully sa mga kaklase nila. Natutong lumaban yung mga duwag. Tapos yung mga selfish at maarte naging thoughtful. Tapos dahil sa near-death experience sila, naging strong talaga yung bonding nila. Hindi ko lang maintindihan bakit parang galit na galit yung Bora kay Aesol. Pero sa ibang kaklase naman niya, mabait naman siya. Kahit pa nga kay Hana na tinrader sila tapos nagkulo sa kotse, may pass kaya sila.
Masasabi ko lang dito, napakaswerte ng section nila sa K-drama na to kasi yung teacher nila na nag-sacrifice para bigyan sila ng enough time para makatakbo. Pati yung mga platoon leaders nila, willing magbuwis ng buhay. Siguro kung sa iba sila napunta ng platoon leader, hindi sila magiging ganun kagaling. Well, sana talaga buhay pa si Mr. Lee. Yun nga lang kasi parang imposible na kasi nga bago nila pasabugin yung building, napasok na siya ng maraming aliens, wala na siyang baril. Hindi naman siya pwedeng tumalo na sa mataas na building siya. Unless na lang kung may plot armor, diba? So, for me, maganda naman tong palabas na to. Panoorin nyo, hindi kayo magsisisi. Hindi nakakatamad panoorin kahit yung mga scene na puro dialogue lang. Nakaka-suspense yung mga eksena, tapos kakabahan ka talaga. Hindi mo maiisip kung ikaw yung nasa kalagayan nila, kung may mapupuntahan ka pa bang safe na lugar kasi parang wala na. Saka nakakatakot kasi kakaiba yung mga aliens dito, marunong sila mag-isip, hindi sila bubita, alam nilang makipag-utakan sa mga prey nila. I can't wait to watch na yung part 2 nito sa April 21. So thank you sa panonood, and magkakaroon nga pala ito ng continuation kapag napanood ko na yung part 2. So hanggang sa susunod na video, bye bye!